itong mga vloggers ng mga tambaluslos vloggers. Isa na dito ha. No, kasi ito yung panawagan ngayon ng mga kalaban ni VP Sara na isa na dito ha, itong si Nino Barzaga. Di ko nga alam bakit pinaniwalaan nila itong mga fake news nitong si Nino Barzaga. Okay? Nung nakita ko yung may nagtag sa akin tungkol nga dito sa vlog ni Nino Barzaga na may mga akusasyon itong si Nino Barzaga laban dito kay VP Sara, no? Na binabanatan niya talaga. So itong vlog na to, ipagtanggol natin itong si VP Sara. Hindi ako papayag na ganun-ganun na lang na gagawa nila ng banat, gagawa nila ng storya itong si Vice President Inday Sara Duterte, okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, itong mga maiinit nating talakayan, help me na i-like at i-share itong live natin, itong video natin sa Facebook at sa YouTube para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay nating i-like at i-share itong live natin, itong video natin, Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Naka-like and share na ba? Maraming salamat. And also guys, marami dito na mga audience na nanunood na hindi pa naka-follow sa akin at naka-subscribe sa akin sa YouTube. So, paki-follow na rin at subscribe sa aking Don Mar TV. Yan ay Facebook at YouTube. Ready? Subscribe, follow. 1, 2, 3, go. Ayan, importante ang subscribe at follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Kilala nyo man ito, di ba? Ayan. Yan si Nino Barzaga. Okay? Ayokong i-play ang kanyang vlog dito. Ayokong i-play ang kanyang video. The reason is marami kasi siyang pagmumura sa kanyang vlog. At alam ko na it's very disturbing sa some of my viewers. And at the same time, bawal kasi yan sa community guidelines sa YouTube. So, I decided na magko-comment na lang ako basing sa as far as ma-remember ko yung mga pinagsasabi niya, no? Kasi hindi naman pwede nating i-play yan dahil ma-demonetize tayo sa ating YouTube o sa Facebook, no? Kasi nagmumura, no? So, ito si Nino Barzaga. Ito si Nino Barzaga ay dati itong DDS vlogger. Dati itong sumuporta kay former President Duterte at dati rin itong sumuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. Okay? Ang una nating i-comment sa sinabi niya, nagpalabas kasi ito ng mga balita, no? Na masasabi kong fake news. Kasi wala naman siyang ebidensya. Una niyang ipinagkalat na ito naman ay alam niyo naman, no, pinipick up rin naman ng mga tambaluslos vloggers diyan. Una niyang ipinakalat na noong panahon raw ni former President Duterte, meron si Duterte si former President Duterte raw sa Malacanang kumukuha raw ng mga babae. Yan ang yan ang pinakalat niya. Which is ako naman, the way narinig ko, para bang nang bubugaw ba? Hindi ko kaagad pinapaniwalaan, no? Hindi ko lang alam, no? So, kasi some of the vloggers told me na siya raw yung naghahatid ng mga babae doon sa Malacanang. Okay? And sa akin, inisip ko, no? Kung talagang si Duterte ay nagbayad siya ng babae, pinapasok raw niya sa Malacanang, kung totoo ito, nakikita ito sa CCTV, di naman siguro, meron naman talaga sigurong CCTV dyan sa Malacanang kung ito ay talagang nangyari. Di ba? So,
unang-una, sablay na yon. Okay? Kasi kung ikaw yung presidente ng Pilipinas at alam mo na for delikadesa ba? Alam mo may mga mga security diyan. Alam mo na ikaw lang ay hindi lang ikaw ang nagtatrabaho sa loob ng Malacanang. Kung ikaw ang presidente, may pinapasok kang babae kasi ng babae raw si Duterte, ganun ganyan, is talagang sablay 'yon. Hindi ko yan papaniwalaan, hindi ako kakagat diyan. Okay? At di ko lang alam kung galing ba sa kanya yung mga babaeng inihatid sa Malacanang. Oh. At maraming mga vloggers din nagsasabi, talagang fake news ang pautot na yan. Okay? Kung ikaw ba naman presidente, ng Pilipinas, gagawin mo sa Malacanang yan, mga harap-harapan talaga? Too good to be true. Diba? It's too good to be true. Yan ang una niyang pinakalat, which is hindi ako maniniwala dyan. Okay? Narinig ko yan mismo sa kanyang vlog. Nung previous vlog niya. Ngayon ko lang yan kinomentahan kasi meron naman siyang bagong latest vlog niya tungkol kay VP Sara. Ito naman ang sabi niya. Si VP Sara daw ipinalabas na may basketballista na sinuportahan. Unang-una, sinabi na yan ni VP Sara sa kanyang Facebook page niya, marami talagang may planong ilaglag siya. Okay? Kung totoo man na meron siyang sinuportahan na basketballista, na pilit niyong sisirain ang relasyon ng kanyang asawa, magpalabas kayo ng picture man lang, screenshot man lang, o kahit man yung picture ng basketballista o pangalan ng basketballista na sinasabi niyong ito ay nalilink kay VP Sara. May asawa si VP Sara. Happy na ba kayo na ginigiba nyo ang relasyon ng asawa? And for sure, ang asawa ni VP Sara hindi maniniwala dyan. Alam nyo kung gaano ka-busy si VP Sara. Siya rin ang siya rin ang nagpakalat dito na fake news na yan. Siya rin. Di ko nga maintindihan kung bakit bumabaliktad na ito ngayon. Dati, galit na galit ito kay Bongbong Marcos nung panahon ng kampanya. Galit na galit ito dahil ang sinuportahan itong taong ito ay si Isko Moreno. Di ko nga alam, sa sobrang galit niya kay PBBM, ngayon, ipinagtanggol na niya ngayon si PBBM. Halos nga magsigaw-sigaw yan sa kanyang vlog. Minumura si PBBM. Ano bang nagpabago dito kay ninyo? Tanong ko lang dito. Ano ba ang nagpabago sa inyo? Pera ba? Dahil sabi ng mga vloggers, ang tanong ng mga vloggers at sa ating mga taong bayan, binabayaran ka ba? Kasi balita ko, merong mga tambaluslos vloggers yan. Yung yung narinig kong cash Jarrett yan. Gaano yan katotoo? Okay? Isa pa doon, yung nangyari sa SMNI. Yung ipinakita ng SMNI na si Nino may binabayaran na tag 100 pesos na mga tao doon sa rally ng Kingdom of Jesus Christ na rally doon. Okay. Binayaran niya na mag-acting sila, magpapanggap sila na binayaran raw sila na magrarally. Sabi ni Nino raw, parang nakikita natin na pinasuot lang yung t-shirt. Pinasuot lang yung t-shirt tapos
ini-interview raw niya na magkano bang binayad nyo dyan sa rally, ganun, ganyan. Yun pala, siya pala yung nagbayad. Binayaran niya para siraan yung mga nagrarally doon. Inabuking siya. Dahil yung mga taong inuutusan niyang sisiraan yung nagrarally, galit na galit sa kanya. Nagalit dahil binash sila sa social media. Siya rin yung salarin doon. Napansin ko nga, Ninyo Barsaga, kung meron kang issue, most of the time, rumires back ka doon sa mga banat. Pero doon sa issue ng mga may binayaran kang mga nagrarally doon sa rally ng SMNI doon, hindi ka bumabanat doon. So, ibig sabihin, tinatanggap mo na totoo yung mga sinasabi ng mga binayaran mo. Diba? Hindi ko lang alam bakit kinagat rin ito ng mga loyalista, itong mga tanso ba, na kinakagat rin nila itong tungkol kay Ninyo Barsaga. May nag-comment pa nga dito sa aking vlog na ano raw, sinungaling raw ako na vlogger, hindi raw ako kapani-paniwala na vlogger, ganon, ganyan. Nung tinapik ko yung tungkol sa basketballista ni VP Sara, may pumapalag dito. Hindi sabi ko, mas pinaniwalaan pa niya si Ninyo Barsaga kaysa akin. Di ba? Mas naniniwala pa kayo dito? Na ang dami nang nangyari dito sa taong ito. Kinasuhan na nga ito ng cyber libel. Doon kayo maniniwala sa marami ng kaso. Ako okay lang naman ako kung hindi nyo ako paniniwalaan. Pero, try to see the picture. Sino ba ang dapat yung paniniwalaan? Ngayon, dito ba sa na-booking na nagkalat ng fake news? O dito sa vlogger na naghihintay lang kung ano yung balita at doon lang tayo nagre-react? Hindi naman ako nagmamagaling. Ang sa akin dito, inilabas ko lang ang tunay na opinion ko. Hindi naman tayo kaplastikan. Lahat ng mga sinasabi ko is basing on the latest update sa mga balita. Di ba? So, ako, ngayon, nagbablog ako na ito yung aking content ngayon kasi binabanatan mo na si VP Sara. Na kung ano-anong mga ibinabato mo kay VP Sara na matatawag kong it's really unfair on the part of VP Sara. Good afternoon, Ma'am Nelski, yung ating moderator present. Di ba? At ito pang sinabi mo na may picture kang ipinakita. Kaya nga ako tiningnan ko talaga kaagad kung may credibility ba itong mga binalita ni Ninyo. Ito yung latest naman. Sa kanyang latest vlog, sabi niya, may nakalap siyang picture. May ipinakita siya sa kanyang vlog na picture na sa loob ng eskwelahan merong nakalagay na Justice for Kibuloy. Sa isang paaralan yan, kino-call out niya ngayon si VP Sara. Parang sinabi niya na, ano ba ito VP Sara? Bakit may tarpaulin sa loob ng paaralan? Dapat i-call out mo yung principal ng paaralan. I don't know if that is a public school pero meron raw tarpaulin doon na nakita niya, pinicturan niya. I don't know kung saan niya nakuha yung picture na yon. Justice for Kibuloy raw. So, parang biniblame niya ngayon, hoy, VP Sara, i-call out mo yung attention ng principal. Bakit may tarpaulin dyan, Justice for Kibuloy? Ano bang kinalaman ng mga estudyanteng mag-aaral dyan sa loob ng paaralan na nakalagay yung tarpaulin doon ni Kibuloy, Justice for Kibuloy? Unang-una,
Ako, hindi rin ako sang-ayon dyan. Too good to be true. Kung totoo mang mayroong tarpaulin dyan. Ako, hindi naman, kung totoo man itong merong tarpaulin na nakasabit doon sa paaralan, ako mismo, tututol ako dyan. Hindi yun ang tamang lugar, hindi yun ang tamang mensahe na lugar na doon mo ilagay yung Justice for Kibuloy. Kasi paaralan yan. Okay? Merong mga bata doon na mga mag-aaral, magtatanong-tanong yan, ano ba yan, Justice for Kibuloy? And para sa akin, hindi natin idadamay yung mga kaisipan ng kabataan natin sa pamumulitika. Diba? Yun ang punto mo. Which is ako naman dyan, tututol ako. Pero, nung natuklasan ko na ikaw, Ninyo Barzaga, ay tinatahi mo ang fake news, kagaya ng mga binabayaran mo ng tao, diba? Ikaw, binabayaran mo, natuklasan ng SMNI, na ikaw ay nagbayad ng mga nagrarally kuno na binabayaran sila ni Kibuloy o kung sino man. Pero yun pala, binayaran mo na magsabi na magsinungaling sila, na sila ay binayaran. Doon pa lamang, may duda ako, may kutob ako sa analysis ko, baka, saan mo nakalap yun? Baka itong mga ibinalita mo, hindi na kami maniniwala sa inyo. Kasi may duda na ako. Baka ikaw yung naglagay baka hindi ko lang alam Napasok lang yan sa isip ko. Hindi ko ibig sabihin na ikaw talaga yung naglagay doon sa tarpaulin. Pero ibig kong sabihin, pumasok rin yan sa isipan ko na baka ikaw yung naglagay ng Justice for Kibuloy doon sa loob ng paaralan para masira ang pangalan ni VP Sara. May ganun din kami pag-iisip. Pero hindi ko ibig sabihin na ikaw ang gumagawa doon. Hindi ko nga alam kung saan mo nakalap yung picture na yan. Dapat sinabi mo sa inyong vlog na dito ko nakuha itong sino ang principal doon. Di ba? Miss Butterfly, yung ating moderator, ayan. Magagabayan sa inyo. Hello po, Miss Butterfly, ayan ang ating moderators. Di ba? So yun pa lang na may tarpaulin sa loob ng paaralan, hindi ako maniniwala na doon talaga ilagay sa mga supporters ni Kibuloy. Kasi kung iisipin mo, ikaw supporter ka ni Kibuloy, kung supporter ka ni Kibuloy, default na yan na supporter ka ng mga Duterte at ni VP Sara. Bakit mo ilagay doon sa paaralan na ikasisira ni na Duterte at ni VP Sara? Common sense ninyo, Barzaga. Hindi kami kakagat dyan sa fake news mo. Hindi kami kakagat dyan. Baka may naglagay doon at pinicturan kung sino. O baka, tanong lang ito ito lang tanong, baka ikaw ang naglagay doon. Para masiraan si VP Sara. Kagaya ng ginawa mo dito sa mga nahuli ka ng SMNI. Di ba? Baka ikaw ang gumagawa dito. May inutusan ka, siguro, di natin alam, ito ay haka-haka ko lang. Baka inutusan ka, na ilagay yung post doon at pipicturan natin para masiraan si VP Sara. Tanong lang yan namin, ikaw bang gumagawa nito? Kasi galing mismo, hindi naman galing sa mainstream media yung balita na yan. Una kong nakalap yung impormasyon na yan sa vlog mo. Ang tanong ko ngayon, saan galing yung picture na yan? Sino ang nagpicture? Ano ang pangalan ng paaralan? Yan ang malaking tanong. Kasi hindi mo binanggit sa vlog mo. O hindi ko lang talaga narinig. O hindi ko lang alam. Dahil hindi ko napanood buong vlog mo. Pakisagot na lang po. Kung saan mo nakalap yung picture na yan? Sino ang nagpicture? Anong name ng paaralan? Di ba? Kasi kung hindi ka makapagbigay doon sa mga
ipinakalat mo na balita, baka magdududa kami na ikaw ang gumawa dyan. Kagaya ng ginawa mo nung nahuli ka ng SMNI. Nahuli ka ng SMNI. In-interview nila yung in-interview mo. At umamin sila na binayaran mo. Di ba? Ito yung mga vloggers, kung i-compare nyo kami sa mga Duterte vloggers at dito ngayon sa mga vloggers ng mga tanso, ng mga tambaluslos, walang kredibilidad. Kasi mabubuking at mabubuking kayo.